59 and magandang araw po sa ating lahat at ingat po lagi. Like po sinasabi po na lagi pong presence of mind sa duty po natin, lalo po yung mga incoming, lalo po sa gabi. Napaka-importante po yung presence of mind po natin. Okay, yung topic po natin ngayon is about po doon sa mga bagong security guard na na-hire doon sa detachment niya. Ano yung dapat na mga protocol o dapat na mga mandatos na gagawin natin para masustain natin yung mga needs ng client, of course. Siyempre, bago tayo, dapat alam natin paano i-handle. Kasi hindi pwedeng rason na tayo po'y bago. Kasi mostly, yan na experience ko po sa na-handle ko mga security guard. Pag mga bago, laging katwirang bago lang kasi ako dito. Hindi po dapat natin laging sinasabi yan. Or oftentimes, huwag dapat. Kasi hindi yung dahilan para ma-sustain yung needs ng client na supposed to be na hindi natin nagagawa kasi nga dahil bago. Kaya una, dalawa lang po yung aking ibinigay na pag-uusapan po natin para higit natin mapagtibay yung pagiging mahusay or effective security guard sa ating area of responsibility kung saan man tayo ma-assign. Bago, normal po talagang mag-a-adjust po tayo. Kaya una po, dapat be sustainable. Dapat na-sustain mo ano ba yung needs ng client. Siyempre, andun yung mga protocol, andun yung mga rules. Dapat po kung ano yung sinabi ng officer or kung sino man yung nag-handle ng task para ibigay sa'yo, dapat masustain po yun. Dapat ma-maintain natin, maibigay natin ng tama. Hindi man ganun ka-perfect pa. Kasi nga, siyempre, naintindihan pa rin at bago, pero hindi pa rin magiging reason na pag pumalpak po tayo doon, sasabihin kasi bago lang ako eh. Hindi po pwede yun. Kailangan talaga maisapuso natin ano ba yung pwede kong gawin para ma-maintain ko yung gusto ng client na maibigay ko sa kanya. Kasi tandaan po natin, tayo mag-i-implement eh. Mabigat po na trabaho yan, hindi ganun kadali. Kaya hindi ibig sabihin guardia lang, wala po dapat lang. Dapat security guard. So dapat aaralin natin ano ba yung pwede kong gawin. Siyempre kung hindi natin pa kaya, may backup naman yan eh. Pwede tayong tulungan ng ating mga kasamahan dyan. Diba? Kaya nga lagi due number 9, gasgas na yan. To call the superior officer in any case not covered by instructions. So, anuhin natin? Magtanong tayo, paano ba gagawin natin? Pag hindi natin alam, alalay tapat. Kailangan humingi tayo ng backup, ng tulong. Paano ba to sir? Ano ba yung gagawin ko? Medyo po kasi sa sitwasyon po na to, hindi ko kayang maibigay ng karapat-dapat yung dapat kong gawin kasi meron akong mga tanong pang malaki, baka umalpak po ako pag gumawa ako ng on my own lang, diba? So kahit bago, hindi rason, diba? Kasi pwede kang magpatulong eh. Kaya dapat hindi nagra-rason ng mga guard kasi bago lang ako kaya hindi ko nagawa yun. Hindi po, kasi in the first place alam natin na hindi natin kaya, bakit hindi tayo humingi ng tulong? Kaya dapat po tayo mga bago po sa detachment, kahit kasi sabihin na matagal ka ng security guard, not to the point, pag nalipat ka ng in-detachment, back to zero ka po dyan. Hindi pare-parehas ang mga area of responsibility kung anong hinawakan natin, napupuntahan natin ganun. Iba po yun, magkaiba. Malaking pagkakaiba. Kaya magsisimula ka uli sa simula. Kaya hindi rin sasabihin na iba, matagal na akong guard, 10 years in service na ako. Kaya kung na matik na sa akin yan. Hindi po. Kasi hindi may possibility na yung pinanggalingan mo magkaiba sa pupuntahan mo ngayon kung saan ka magsisimula. Kaya dapat hindi natin niyayabang na tayo matagal na sa larangan ng security industry. Tama, matagal na tayo. Pero ang tanong dyan is, dito ba naka-duty ka na hindi? So, marami ka pang pag-aaralan. May mga pagkakahawig pero hindi ganun talaga na ganun yun. Minsan kasi may mga policy na parehas pero iba ang pamamaraan kung paano siya i-implement. Di po ba? So dapat nasusustain natin yung mga ganung bagay. And next, pangalawa po is dapat you have to adjust para ma-adapt natin yung mga bagay na pwede pa nating pag-aralan. Kung dati sa pinanggalingan natin bakanting lote, tas pagdating dito dagdag ang trabaho, ang dami pala, adjust. Kasi dapat ang mga security guard flexible po yan. Nag-a-adjust talaga. Hindi po pwede na do not compare na sa pinanggalingan kasi namin hindi ganito. Doon yun. Iba na dito ngayon.
So ganun po yun. Kaya kinakailangan tayong gagawa ng mga pamamaraan paano natin ma-sustain na makuha natin ano ba yung tamang formula na ginagawa nila para ma-handle ko ng tama nito. Kaka-copy-paste mo lang yun. Kasi yung iba dyan, laging kunyari sa rowing, ang kailangan na ikot mo 3. Ang irarason kasi bago lang ako tama na yung 2. So, mali po yun. Kailangan yung bago, ikaw mag-a-adjust, hindi po yung trabaho. Kasi pag pumalpa ka dyan, hindi pwedeng irason na para masustain yung pagkakamali mo na bago ka lang. Hindi po yun. Kasi kung bago ka, marami kang option, pwede kang magpatuto. You have to communicate, coordinate, cooperate. O, yung 3 CC na yan. Diba? Dapat dala-dala lagi ng mga guardian kahit saan kayo ma-assign. Isang C, number 1 C is you have to cooperate, coordinate, number 2, and number 3 is you have to communicate. Pag nasa sa yung 3 na yan, kahit isang aspeto kadali ng trabaho, magagawa mo yan. Kasi nga, nakikipag-cooperate ka, nakikipag-communicate ka, nakikipag-coordinate ka. So, paano ka papalpak? Paano mo sasabihin bago pala? Kaya pag bago, andito yung mga officer mo, andito yung mga kasama mo, mag-a-assist sa'yo, aalalay sa'yo. Diba, ganun yung buhay Hindi po pwede na irarason natin yan sa larangan ng security. Hindi po, kahit naman sa ang trabaho Lalo sa security, I have to emphasize sa security industry kasi sobrang bigat po ng trabaho ng mga security guard. Naakala lang, trabahong tamad, patayo-tayo, paupo-upo, hindi po ganun kababaw. Kung ating titignan, nature po kasi ng trabaho ng guard yan. Nakatayo, nakaupo. Siyempre kung wala kang gagawin, pero nag-iisip po yung mga yan. Hindi ko sinasabi dahil nandito ako sa trabaho. Ito kasi po nararanasan ko yan. Na-observe ko yan na talagang hindi biro ang trabaho ng security. Could you imagine mo kapag ka, siyempre like holiday, wala ang mga boss, wala yung mga matataas sa kumpanya, sino ang nag-go sa operation? Sa security, tatakbo ang kumpanya pag naandyan ang mga guard. Kahit wala pa yung mga siyempre lalo ngayon napakabilis na mag-text na lang, mag-message. Pero yung decision making yun ang mabigat. Diba? Ilang araw ang holiday, walang mga top management dyan, puro security ang naandyan, tsaka yung officer. Sila ngayon ang mag-handle ng operation dyan everyday. Hindi ganun kalakas, katindi ang operation, pero tumatakbo pa din ang bilis. Siyempre may pasok pa din ang mga unit niya, tatawag ng ganito, ano yung pwedeng gawin. Siyempre kailangan marunong mag-handle yung mga yan. Diba? Kaya sabihin nila trabahong tamad, hindi po. Kaya sabi ko pag tamad ka, huwag kang mag-security ka. Dahil mula pa lang, sa process pa lang, pagpasok mo pa lang, maglilinis ka ng paraphernalia, magpaplansya ka ng uniform, everyday yan, linis dito, tapos aanihin pa yung mga policy, magme-memorize ka pa. Diba? Sabi mo tamad ka. Kaya sabi ko, pag kayo na security industry, hindi kayo tamad, kayo masisipag. Kaya lang nadadala lang tayo ng sistemang mali. Sistema lang yan Wala naman yan sa kung ano yung trabaho mo. Paano mo i-handle yung trabaho? Papagsabihan ka ng tamad kasi wala ka na talagang ginagawa. Di ba yung parang tulog ka lang dyan at ang pagkagawin mo. Dapat inaano natin yan. Sinusustain natin lahat ng mga kailangan. Ano po. Kaya hindi biro. Kaya wag natin sasabihin po na lagi tayo bago lang. Wag niyong gasgasin yung bago lang ako dito, hindi ko pa alam, kaya ganito, hindi po. Kailangan i-maintain po natin yung needs ng client natin. Para ma-maintain din po natin yung ating mga kakayanan, maibigay natin ng tama doon sa ating client. Kasi ito po yung mahalaga, yung client po natin. Ang agency, sabi ko nga ang agency, ano na yan kumbaga pag napadala ka sa client at naka-start ka na dyan, okay na kay agency yan, yun lang yung trabaho nila. Ngayon, ikaw na mag-perform kay client. Kung maganda ang pakikisama mo o ang trabaho mo kay client, lalo naman sa agency, syempre, feedback sa agency yan. Babalik sa kanila, mahusay yung guard ninyo. Hindi okay sa agency. Paano kung palpak ka? Di palpak din ang agency. Ganun lang, kaya kailangan ang mga officer po, wag lagi nakaano kayo sa agency. Hindi not to the point na mawawala ang loyalty natin sa agency. Hindi ganun. Ibig sabihin po, pagtrabahuan natin ng mahusay, tayong mga officer, yung mga tao natin na maibigay yung best natin kay client. Kasi ang mga officer ang gaganap niyan Kaya dapat ino-orient yung mga guard na hindi nyo dapat irason yan. Kasi pag palpak ang guard, palpak ang officer niyan. Palpak ang agency niyan. Kaya nga, dapat lalong pagbutihin kay client Kasi pag ano yung bunga kay client ang ginagawa nitong mga guard, siyempre aani din po ang agency dyan.
Kaya hindi ibig sabihin na si officer nakikipag-coordinate lagi kay manager, nasisira ang agency. Hindi po ganun. Sino ba namang management na alam naman na mali yung ginagawa ng officer, paninira na sa agency, isusustain ba yun? Kaya dapat tinitingnan kung maganda ang report ng officer doon sa client, how much more ang agency. Pero dapat ay mga officer, alam dapat natin yung mga boundaries kung ano lang yung pwede nating ma-inform sa ating client. Dapat kung alam natin matadamage ang ating agency, kasi syempre tayo mga guard ang madadamay, medyo may problema, coordinate muna sa agency. Ganun po, may tamang proseso. Pero pagdating sa trabaho, which is ang client ang magbe-benefit sa gagawin ng guard, which is yun naman ang dapat na in return tayo din ang aani kasi nga tama ang ginagawa natin, magtatagal ang kontrata, how much more hindi magbe-benefits ang agency. Di po ba? Kaya mahalaga po doon. Huwag natin hayaan na pagbago tayo, hindi ka na mag-aaral, papabayaan mo na iraras mo, bago lang ako rito, 2 linggo lang ako rito, 1 buwan lang ako rito, it doesn't matter. Kahit 1 day ka lang dyan, ang trabahong binigay sa'yo, responsibilidad po yan na dapat masustain natin yan. Dapat maibigay natin ng tama. At kung hindi kaya, magpatulong. Walang problema dun eh. So bakit tayo magkakaproblema? Bakit sabihin natin bago? Ang daming matatagal dyan. Humingi tayo ng backup. So ganun po dapat. Kaya wag nating hayaan na tayong mga bago sa isang detachment, ipapakita natin yung kahinaan natin. Mali po yun. Hindi masusustain na makorek yung nagawa mong mali at ma-acquit ka dyan na sasabihin mong bago ka. Walang bago. Dapat alamin mo kung paano ang trabaho ng isang bago. Okay, maraming salamat po. I hope po nakatulong po to sa ating mga followers. Ingat po palagi, lalo sa mga security guard dyan. Saludo po tayo kami sa inyo na sobrang husay na inyong ginagawang trabaho. Pagbutihin lang po natin. Ingat po palagi, presence of mind, maximum tolerance, and lagi po tayo mag-pray. God bless po sa ating lahat.